nililigaw sa amin. Na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po ang Rapos. lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. Marunong din palang manligaw si dating PNP Chief Torre ng isang lalaki, no? Dahil ito nga, no, sa sinabi po ng isang membro ng 18 Brave Soldiers na itong si dating PNP Chief General Torre ay naniligaw daw sa kanila, ano? So, baka magkadugo talaga itong si Torre at si Diwata. Pero ayan na nga ang mga kabayan. Siyempre itong sinasabi na nililigawan sila ni dating PNP Chief Torre ay ibang panliligaw po ito. At ito nga ay si Torre, sangkot din po yung pangalan niya dyan po sa flood control anomaly. Isa din po ito. So ay talagang gagawin po nila ang lahat, no, na itong mga tao na may alam at sa ngayon ay lumalabas para po ay magsalita para ilahad ang katotohanan patungkol nga sa malawakan po na korupsyon. Gusto talaga nila itong pigilan. So hanggat maaari na kung madala pa nila sa magandang pakiusap ay pinapakiusapan po nila ito. At ito nga yung sinasabi, no, na may mga nangliligaw at isa na nga itong si dating PNP Torre na nanliligaw po sa kanila, no, mga kaubayan. General Torre. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa bayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan na loob, lalaki, para lang maibig mo. Ang klaseng panliligaw ang ginawa niya. Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orliga Lutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag niyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating laway. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma. Gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan, huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil pilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. pesos. Opo. Sino nabigay? Si Annalisa Gaspa po. Yung staff niyan po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Yung lahat binigyan ng 50,000 pesos. Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Tesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa ano dahilan? Papalitan po ng mga bago iPhone po. Ano bang klase yung cellphone nyo? Nokia? iPhone 16.
So papalitan nila ng mas maganda. Your Honor. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit sana punta, kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone ko. So yan ang mga kababayan, talagang gagawin at gagawin po ng mga sangkot itong anomalyang ito sa flood control ang lahat para po ay mapigilan po nila na magsalita itong mga nakakaalap at saka talagang sila pa yung mga tao na nagdala o naghatid ng mga mali-malitang pera doon po sa mga tao na nasangkot nga dito sa nasabi po ng anomalyan ito. Kaya ito po si dating PNP Chief General Torre, alam po naman natin na yung pangalan ay nabanggit din po dito at isa po siya sa nakikinabangan sa nasabi po na pera na kinulimbat nga nila. Kaya ay talagang yun na nga ang mangyayari at kung madala po nila sa magandang pakiusap itong mga tao tulad nitong 18 brave soldiers na wag na pong salita at kung ano-ano lang po ang i-offer po nila. Yun nga ang sinasabi na nililigawan po sila. Pero pagka hindi po talaga na madala ng magandang pakiusap ay talagang hahantong po yan sa pananakot. Katulad nga sa nangyayari kay Sir Gutiesa na may nilabas nga si Sir Gutiesa kanya pong yung na-record yung isang pag-video call sa kanyang asawa at doon nga ay sinabi nga ni Gutiesa na yung kanyang dating statement ay talagang pinapapalitan po ng bago at pinabago at yung una niyang salaysay ay pinago at sinabing walang katotohanan yon at siya po ay nagsalita lamang dahil ay pinabayaran pero hindi po matatago talaga pag talagang ang katotohanan na po ang lalabas, talagang lalabas po yan mga kababayan, kahit ano pang gawin po nila. So katulad nga dito, diba? Ang ginawa po ngayon ng pag-imbestiga nito talagang tensyon na tensyon po dahil ay hinarang po sila nila ni DLG Secretary John De Trumulia doon po sa may pinto pagpasok po nila at talagang tinulak nga ni Senador Robin Padilla itong si John B. Trumulia kaya talagang nakapasok po itong 18 soldiers dyan po sa Blue Ribbon Committee kung saan nga dyan ay inimbestigahan nga itong anomalya po sa flood control at kung ano po talaga ang katotohanan doon po sa nilang mga sinasabi. So doon nga ay maraming mga pangalan ang lumabas at kaya ay may ilan po dyan na mga senador na talagang pilit po nila na pagtakpan itong nangyayaring ito na anomalya sa flood control dahil ay marami pala sila na nakikinabang po dito. Base na po sa mga pahayag po nitong 18 brave soldiers po mga kabayan at yun nga
talakayin po natin yung pong patungkol kay Erwin Tulfo. Dahil alam po naman natin itong si Erwin Tulfo ay nag-iingay na ngayon nung nagkapalitan na po ng liderato dyan po sa Senado. Pero nung sa kanila pa po, yung liderato po ng Senado, talagang tahimik po sila. Pero ngayon nga, ay talagang nag-iingay na po. Pati na nga, yung kapatid po niyan, si Rapi Tulfo. So, yun pala, ay andon din po. Sangkot din po ang pangalan po nitong si Erwin Tulfo. At hindi lamang po sa mali-malitang pera, may papa ginawa walang kabalastugan itong si Erwin Tulfo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa susunod po dito. Dahil kailangan po natin yan na ilabas at malaman po ang ating mga kababayan kung bakit napilit po nila na gusto na mahinto na po itong usapin po sa flood control. At isa nga po yan si Erwin Tulfo na nag-post nga na wag na po pang pag-usapan yung pong flood control. So yan ating susundin po ngayon talakay na mga kabayan. So ayan kung ano po yung komento po dito patungkol nga sa sinabi po nitong isang membro ng Hidden Brave Soldiers. Kung kayo po pa ay kumbinsido, so ayan, pakicomment lang po dito sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ginagawa po natin ito para po sa hustisya po sa bayan.